Sa video na ito ay pag-usapan natin ang buong storya ng buhay ni Arjo Ataide. Ngayong araw, September 8, 2025, kumalat sa lahat ng social media platforms ang kanyang pangalan na siya umano ay sangkot o dawit sa issue ngayon sa Pilipinas patungkol sa flood control projects. Panoorin at tapusin ang buong video para sa buong detalye. Negosyante, mahusay o magaling na artista at politician ang napangasawa ni Maine Mendoza na si Arjo Ataide. Tanong ng mga netizens, maliban sa isang politician, ano-ano ba ang mga pinagkakakitaan, mga negosyo at mga ari-arian ni Arjo Ataide? Lahat ng iyan ay pag-usapan natin sa video na ito. Siya ang businessman, actor, politician na si Juan Carlos Campo Ataide o mas kilala sa tawag na Arjo Ataide. Siya ay pinanganak noong November 5, 1990 sa Quezon City dito sa Pilipinas. Panganay si Arjo sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang ina ay ang veteran actress na si Sylvia Sanchez. At ang kanyang ama naman ay isang Filipino-Spanish businessman na si Arturo Ataide. Si Arjo Ataide ay nakapagtapos sa Ridley International ng kanyang primary at secondary school sa La Salle, Green Hills. Siya ay nakapag-aral sa De La Salle University at kumuha ng degree na BS Psychology at hanggang 3rd year college lamang siya noong 2011. Pinalitan niya ang kanyang karera at lumipat sa ibang paaralan sa Makati at kumuha ng entrepreneur. Ang totoong dahilan ng paglipat ni Arjo ng paaralan at kurso ay para matutukan niya ang kanyang sinisimulang karera sa showbiz. Dahil sa sobrang dami ng kanyang showbiz commitments, hindi rin niya naipagpatuloy at naitigil niya ang kursong kanyang kinukuha na entrepreneurship. Sa mga panahon na yon ay naramdaman niya na mas maganda ang kanyang oportunidad na kanyang napasukan sa showbiz kaya naman mas nag-focus siya dito. Ayon kay Arjo ay hindi man niya natapos ang kanyang pag-aaral, anytime pwede naman siyang bumalik sa kanyang pag-aaral. At sinabi din niya may mga alternatives naman dahil may mga universities na kumukuha ng mga professionals na hindi pa nakapagtapos at nag-o-offer ng mga online courses. Pinasikat ni Arjo Ataide ang kanyang pangalan sa showbiz industry. Ayon kay Arjo, hindi man nakapagtapos sa kolehiyo pero tama ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang kanyang karera sa show business. Hindi rin mapagkaila na isa siya sa mga pinakamahuhusay at magagaling na aktor sa kanyang henerasyon. Malaki rin ang naging impluensya ng kanyang ina na isang aktres sa kanya dahil bata pa raw siya ay mahusay na rin daw umarte si Arjo Ataide. Maliit pa lamang daw siya noon nang makitaan ng potensyal na isang mahusay kapag pumasok sa pagiging artista. 9 years old pa lamang daw si Arjo Ataide noon nang siya ay simulang pumasok sa ABS-CBN sa youth-oriented show na ang TV. Pero kalaunan ay inalis na rin siya sa show dahil nakaapekto na rin ito sa kanyang pag-aaral. Sa mga panahon na yun, ayon mismo sa kanyang ina na si Sylvia, bukas para sa kanyang mga anak ang pagiging artista pero dapat nila munang tapusin ang kanilang pag-aaral. At makalipas ang mahigit na 10 taon, bumalik sa showbiz si Arjo dahil ayon sa kanya, mas nangibabaw pa rin ang kanyang potensyal sa pag-aarte. Aminado si Arjo at ayon sa kanya ay umiral ang kanyang katigasan ng kanyang ulo. Dahil parang hindi niya pinakinggan ang kanyang ina at talagang pinilit pa rin niyang mag-artista. Ayon kay Arjo, hindi rin niya inasahan na talagang ang acting talaga ang magpapabalik sa kanya sa showbiz kaya naman siya ay bumalik at pumasok sa ABS-CBN sa kapamilya fantasy series na E-Boy. At dahil bago pa lang si Arjo sa industriya, desidido siya na matuto. Ang series na ito sa Kapamilya Network ay naganap noong 20
2012 at ito ay ang pinakauna ng kanyang series na napasukan. At isa sa mga naging challenges na hindi mapagkaila ni Arjo na siya ay maikumpara sa kanyang veteran actress na ina dahil nga hindi siya papayagang mag-artista sa murang edad. Pero ayon sa kanya, pinilit niyang pumasok at magpursiging mag-artista at para ipakita na siya ay mahusay sa kanyang karerang pinasukan. Isa nga sa kanyang mga hindi malilimutan na siya ay nakapasok sa serye na talagang pinag-uusapan siya ay sa FPJ's Ang Probinsyano. Sa action serye na ito, siya ay kinalala bilang si Joaquin Tuason. Dito na ipamalas niya ang kanyang husay sa action scenes at mga aktingan. Dahil dito, siya ay kinilala at tuloy-tuloy na ang kanyang mga proyekto at siya ay sinabihan na isa sa mga mahusay na aktor. Naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto at nakatanggap din siya ng mga iba't ibang parangal. Tulad na lamang ng kanyang natanggap na award sa Asian Academy Creative Awards noong 2022 bilang Best Actor in a Leading Role. Ito ay ginanap sa bansang Singapore. Sa ilang taon ni Arjo sa industriya, napatunayan nga niya at napagtagumpayan na nakagawa siya ng kanyang sariling pangalan sa industriya na kanyang ginagalawan. Tuloy-tuloy na pumasok at dumagsa sa kanya ang kanyang mga proyekto, mateleserye man ito o mapelikula. Sunod-sunod din ang mga blessings na pumasok sa kanya sa mga advertisements, promotions at mga commercials. Noon ay palagi niyang sinasabi, bukang bibig niya na kung gaano niya kamahal ang pag-aarte. Gayunpaman ay nanatili pa rin siyang mapagkumbaba sa kabila ng lahat ng mga blessings na kanyang mga natanggap. Ayon sa kanya, bukas siya sa pagiging artista hanggang tumanda at matatakan ang pagiging isa sa mga mahuhusay na mga aktor. Ayon pa nga sa kanya, kung may mga artista na hindi na magbayad sa pag-acting ay siya na raw yon. Ayon pa kay Arjo, kahit ano pa man ang mga karakter o genre na kanyang pelikulang papasukan ay okay lang sa kanya. Basta ang importante ay mag-i-enjoy at ma-entertain ang mga taong kanyang mga fans at mga manunood. Ayon sa kanya, malaking bagay sa kanya na ma-appreciate ng mga manunood at mga supporters ang kanyang ginagawa at maituturing niyang biyaya ang lahat ng kanyang mga matatanggap. Ibig sabihin lamang nito, patunay lamang na napaka-grateful ni Arjo Ataide. Maliban sa pagiging aktor, si Arjo Ataide ay isa ring film producer. Gusto pa niyang mapalawak ang kanyang kaalaman sa showbiz industry. Kaya naman, hindi niya nilimitahan ang kanyang sarili. Maliban sa pagiging aktor, siya ay nagkaroon din ng film production. Inilunsad niya ang kanyang Filmmaking Productions Incorporated noong 2021. Ayon sa kanya, ang purpose ng kanyang film production ay freedom to create, express emotions in an artistic manner at the same time, produce euphoric content that would touch people's lives in a positive manner. Maliban sa kanyang kasikatan at pagkilala, ayon kay Arjo Ataide ay marami pa siyang mas mabigay sa kanyang mga fans. Ang layunin niya dito ay mas makagawa pa ng maraming magandang pelikula na makaimpluwensya sa maraming tao. At isa rin dito para mapag-usapan ang mga issue na may mga kinalaman sa mga pangyayari sa ating lipunan. Maliban sa entertainment industry, ay pinasok din ni Arjo Ataide ang buhay politika. Siya ay nanalo at nanunungkulan bilang kongresista ng 1st District ng Quezon City. Ayon kay Arjo, ang kanyang layunin para pasukin ang politika ay para makatulong sa mga mamamayan at pinapatunayan talaga niya na siya ay tumutulong sa kanyang mga nasasakupan. Noong March ngayon lamang taon, pinagamit niya sa kanyang mga constituents ang kanyang 37 personal cars o mga vehicles sa mga naapektuhan ng pampatigil pasada. Ito ay kinagulat at kinwestiyon din ng mga netizens kung bakit napakarami ang kanyang vehicles. Marami namang mga fans at supporters ang nagtanggol sa kanya dahil ayon sa kanila, hindi naman maipagkaila na nanggaling naman si Arjo Ataide sa mayaman din na pamilya.
At sa matagal na taon na rin niyang pagiging artista, ay marami na rin siyang naipundar. Mas pinili daw kasi din ni Arjo na maging simple at hindi rin siya tulad ng ibang tao na pinapangalandakan ang kanyang mga blessings sa publiko. Bago pa man din siya pumasok sa politika noong 2021, ay nagbigay na rin siya ng mga sasakyan sa kanilang lugar. Ito ay bilang kanyang tulong na rin sa mga nangangailangan nito. Hindi siya nagdalawang isip na gawin ito nang malaman niyang kailangan ng mga bawat barangay sa kanila, lalo na gagamitin ito sa mga emergency na pangangailangan. Sa pamamagitan ng Aksyon Agad campaign, hindi siya nagdalawang isip at nag-donate agad ng 24 Mitsubishi vehicles. Ito ay sa Quezon City Government. Maliban sa pagiging aktor, politician, ay pinasok na rin ni Arjo Atayde ang pagiging negosyante. Siya ay nagbukas ng kanyang Inasal Republic na matatagpuan din sa Quezon City. Napakalakas din daw ng kanyang negosyo na ito dahil talagang dinadagsa ng mga tao. Ayon kay Arjo ay malaki din ang impluwensya ng kanyang pamilya dahil sa kanilang hilig din sa pagkain. Dahil Bisaya daw ang kanyang ina, ay talagang madalas itong magluto at talagang masasarap ang mga tradisyonal na pagkain Pinoy ang palaging kanyang hinahanda. Ang kanyang tiyuhin din na Ilonggo ay nag-introduce sa kanya nung siya ay bata pa ng chicken barbecue. Kaya naman i-pursue na talaga niya ang negosyo na Inasal Republic. Na-witness ng mga fans ang pagmamahala ni Arjo Atayde at Maine Mendoza, kaya naman sila ay nagpakasal noong 2023. Isinapubliko naman nila ang kanilang relasyon para palaging updated din naman sa kanila ang kanilang mga supporters. Ngayon lamang araw September 8, 2025, sa issue ngayon patungkol sa flood control projects, idinawit ni Diskaya ang pangalan ni Arjo Atayde na kabilang sa mga sangkot patungkol sa flood control projects. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagkalat ng balitang ito, nag-post naman agad sa kanyang socials si Arjo Atayde at sinasabing, "I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain, and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods." At iba-iba naman ang mga naging reaksyon ng mga netizens patungkol sa issue na ito na sangkot nga si Arjo Atayde patungkol sa flood control projects. Apektado ka rin ba sa mga walang tigil na pagbaha sa bansa natin ngayon? Ano ang masasabi mo sa issue na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!